sinong gustong upakyat? Saglit lang daw ito. Sige. Ipakyatin natin. Si Pag-ibig. Sige po, ano ko po kayo, i-add ko po kayo. Wait po. Ano yan? Taga Nevada yan. Oo, taga Nevada. Ito yung isang araw pa hindi ko pa, wait, approve, okay. Ito po, ayan, ito po yung taga Nevada. Ano po, ito yung dami account niya, syempre, Pag-ibig Oo, dami account niya yan. Hello, kapatid. Hello po. Good morning Yun. po. Oy, mag-face reveal ko. Laking iglesia to, si Sneaky. Nag-KNC to. Ano, nag-KNC po yan? Oo. Opo. Nakuha. Sige kapatid, anong may share mo about doon sa yung paglabas? Hindi mo na po yun si Sneaky kasi papunta po ako sa appointment ko. Pero meron po akong gustong ma-share saglit lang. Sige po, okay lang po. Kasi po nakausap ko po yung tatay ko kanina. Opo. Active po yun Ano po siya, DRRT, parang quad, ganon, tsaka officialis po siya. Nag-update lang po siya sa akin, pero nakakakutob-kutob na rin po siya. Ngayon, ngayon, sinabi po niya yung si Sneaky, JR, yung mga nangyari po sa Bicol. Ay, ang dami po daw na anomalya doon sa Bicol. Mga worker, DS, tapos ang huling ang sabi po niya, ang huling balita ko kanya dadalhin dito si Brad Josel by May kanya. Parang siya na po yung magiging KNP po yata doon. So, sabi ko naman po sa kanya, sino kayang dadalhin na KNP dito sa amin? Sana naman wag si Brad Efren tsaka si Brad Esty. Kayo, sa tingin nyo, Brad, kung sino gusto nyo pong KNP dyan sa Nevada, sino pong gusto nyo? Si Sneaky, binanggit mo na talaga. Hindi ko nga binanggit na sana. Hindi, kahit ano po, ako po kasi wala na po akong pakialam kasi closet po ako Abiri mo, Brad, closet. Sana po, basta sana po yung dalhin dito, yung maayos na KNP naman para yung mga kapatid hindi po kawawa. Brad, hindi, Brad, ang tanong ko, baka maayos na KNP, baka naman yung maayos na KNP, closet na rin yun. Mas maganda po si Sneaky. Kasi alam mo, Brad, yung mga maayos, closet yan. Huwag kayong patiwala sa mga ganyan. Totoo. Yung mga closet, mabuting kapatid, yan yung mga active, yung mga hindi Ito, Sneaky ito. Galing ako sa inner circle, sa royal family. Merong mga miyembro ng royal family hindi naman naniniwala kay Daniel Rason. Sa ginagawa. Brad, Member ng royal family, Royal family mismo, hindi kami mga kasambahay. Mismong member ng royal family. Nasa dugo nila, hindi sila naniniwala kay Daniel Rason. Yun, may mabuting yun. Yun yung mga mabuting naghahanap talaga ng Diyos. Mga pa yan Ngayon, Daniel Rason, saan ka ngayon? Mismong mga pamilya mo, hindi naniniwala sa... Mismong pamilya mo, Daniel Rason, tinatawanan ka lang, o iiling-iling sila, pagka kung ano-ano sinasabi mo. Naku, Brad, marami namang natawa dyan. Lahat ng tupa, tinatawanan yan. Lahat ng tupa, tinatawanan yan. Kahit tawanan niya yung mga tupa, hindi niya matatawanan yung yung pamilya niya mismo. Oo nga. Brad, pamilya niya na yun. Brad, Pag-ibig, anong tawag dito? Alam mo, dati may share din ako, Brad. Dati kasi may nagkwento nga rin sa akin, si KDR daw napunta ng ng Bicol. Then, nung narinig mo ako, Brad, Pag-ibig, dinig po. alam mo, napunta daw yan dati ng Bicol. So, alam mo, parang umano daw yung mga kapatid, parang, ano yung ibig sabihin sa natabangan? Parang natabangan, yung parang nanlamig, ganun. Kasi ang suot daw na KDR, puro may signature, basta puro may signature yung kanyang tapos agad doon sa sakyan niya. Tapos yung mga taga Bicol na kapatid, siyempre, alam mo naman yun, mga nasa hardship na pamumuhay, hindi naman sa di ba, Brad? Nakakapunta pa siya ng ganun? Opo, si Sneaky speaking po. Yung mga kapatid po kasi doon, karamihan po, halos wala po dahil nga po yung po nila. Ang nangyari po ngayon dahil nabanggit po ng father ko, dahil piyesta po ng Diyos nila, kanina po daw yon. So yung mga po daw, yung mga kapatid na iba na walang-wala, nahiya po kung pumunta. Dahil parang ang nangyari po yata is parang kung ano po yung dadalhin mo, i-share mo, ganun. Siyempre mga kapatid po na iba, walang madadala. Hindi daw po pumunta, sister. Hindi po daw pumunta yung mga kapatid na walang mai-share. Bawal yun, nasa Biblia yun. Yung sinasabi ni Pablo, may ganun talata, Di bagat parang pinagpahiya nyo? Yung hapunan ng Panginoon, wala ba kayong na makakainan o niwawalang kabuluhan ninyo ang iglesia ng Diyos? Opo. At saka parang pinapahiya mo ang kapatid nun yung sa mga ganung bagay. Correct. Opo. Wala na yung espiritu ng pagkakapatiran na inalagaan ng kapatid na Soriano nung buhay siya. Kasi nung panahon ng kapatid na Soriano, talagang
hindi mo mararamdaman na mahirap ka. Kasi yung Opo. mahirap at yaman, nagmi-meet sila sa gitna. Wala na nga kasi Brad ng ano yun yung kasi Brad na tinatawag na na espiritu ba? Wala na kasi may mga tupa, mga alinlangan na nagko-closet na. Sa tingin niyo mananatili pa din yung ng espiritu ng Diyos, ang espiritong mabuti hindi na. Kasi ikaw na nga tupak, lahat kayo halos tupak, closet na ano mangyayari? Habang yung naglalakbay, konting lakbay pa at matatapos ka na. Opo. At ito pa po si Sneaky Bra JR. Opo. Dahil po yung father ko po nasa ano po siya. Yung kasamaan po daw niya na kwat, best friend po niya yun eh. Na-hospital po yung kapatid, 75,000 po yata yung niya, yung bill niya exactly. Ngayon po, nilapit po sa mga manggagawa sa DS. Particular po yung DS po doon na manggagawang kanin daw din daw po siya eh. Opo. So ngayon po, Yes. baka kilala niyo po Bra JR, dati pong advance yun eh. Security po, advance. Ano pangalan? Tawag po sa kanya Bado or Bas. Tanungin ko po siya, Brad Badong. So ngayon po, yung advance po yun, baka kilala niyo po yun. Kasi nag-advance din po ako eh. Oo, kilala ko yun. So ngayon po, ang sabi daw ng DS, nilalapit po siya, yung kapatid na yun, yung bill niya, nilapit po ng mga kapatid, tsaka ng tatay ko. Kung pwede, matulungan ng BH Party List. Ang sabi daw po ng DS, walang ganyang pera ang BH Party List. Mahihirapan tayo. So yung mga kapatid po, tsaka yung father ko, nilapit po daw siya, yung tulong, nilapit po sa ako Bicol Party List. So sila pa po daw yung tumulong, mga kapatid. Tignan niyo po yun. Oo. Nakakahiya po. Nakakahiya sila. Alam niyo po ba, alam mo brother, alam mo si Sneaky, yan yung nawawala ngayon. Na dapat sana ang tutulong yung mga kapatid, ang iglesia. Kaya nga nagkakaroon ng abulo yan eh. Para matulungan yung mga nangangailangan. Bakit saan napupunta yung abuloy ng mga kapatid? Daniel, hindi ka na nga nangangaral, wala kang binabayarang Ngayon sasabihin mo na wala kayong pinatigil sa mga patunayan mo Daniel Rason. Ipakita mo sa kapatiran, mag-report ka sa mga kapatid. Ito po yung mga wala pong pinatigil sa mga broadcast sa abroad. Nasaan? Hanggang dadaka lang naman Daniel Rason eh. Brad, talo pang binikti Talaga sabi ko sa inyo, binikti iglesia eh. talagang binikti niya Kaya talagang biro ito kapatid yan sa Bicol. Brother, wag ka na magtataka. Kasi sa mismong member ng household ng royal family, pagka nagkakasakit sila o nagkakasakit yung pamilya. Hello po. Hello po. Naka-mute po kayo, Bra JR? Wala po. Meron pong sign dito, sabi parang mute. Sa inyo po sa side nyo, Bra JR. Oo, Brad, sa inyo. Oo nga, kay Brad JR yun. Kay Brad Bato. Sa kanya po si Snake. Oo, tawag dito, habang inaayos niya. Si Sneaky. Yan. Yan, rinig po. Oo. Sa kanila nakakita. Huwag ka nang magtataka kasi mismong miyembro ng household ng royal family, pag nagkakasakit o nagkakasakit yung family member nila, pinapapunta sila sa PCSO. DSW at saka sa PCSO. Tapos sasabihin nila na itong mga impaktong mga magulang ni Daniel Rason, ang swerte-swerte nyo sa amin na pagka nagkasakit kayo, libre ganito, etc. Kinukwenta nila, alam nyo po mga kapatid, sa totoo lang, itong amo ko, pwede naman niya akong utusan. Kasi wala naman kaming masyadong ginagawa ngayon dahil wala pang mga guest. Alam mo, kumuha siya ng part-timer kanina para maglinis. Kasi hindi naman talaga ako tagalinis dito, tagaluto ako. Oo. Pero sa royal family, si Sneaky, brother, o sino ka man na closet sa Nevada, pagka doon ka, all around ka, hardinero ka, driver ka, kargador ka, construction worker ka, tagaluto ka, masayista ka, manikurista ka, kung ano-ano pa po pwede mong gawin. Nagla-landscape pa po ako Tingnan niyo po yung ni-landscape ko doon sa Orani, sa Kidirak. Kasi po, yung pong Kidirak, meron po yung kabanal-banalang dako na nandoon po nakatira yung royal family. Kabanal-banalang dako. Kabanal-banalan po talaga eh. Oo. Kabanal-banalang dako pero ang dami-daming nangyayaring kababalaghan. Ang tibay, no? Talagang talagang matindi eh.
Hindi mo maintindihan kung, naku, tayo maglayasan na diyan. Sa bagay, ako'y nakalabas na. Ayun. Bahala kayo diyang natira. Ito yung si Sis Paulina, dami account niya to. Opo nga. Na-miss daw niya yung live ni Nikki. Taga-Europe ito na Exeter na nagbigay na ng kanyang formal exit letter. Kaya pala Paulina, ito, na-miss po namin ang live no, Brad Junior, Sis Nikki at sa mga kapatid na mag-join sa pag-live. Salamat po sa Diyos. Hello kapatid, Sis Paulina. Oo nga, from Europe yan. Ano ko kasi yan tawag dito. Wala, all over the world na tayo mga tupa. O yung mga tupa, maglabasan pa. O si Brad tapos Closet. sa darating na June, meron kong bibisita sa aking mga kapatid dito. Alam ko po, Brad, meron ako nabasa, Brad meron ako nabasa na parang from bansa saan galing yung pupunta sa inyo dyan? Canada ba o UK? From United Kingdom. Nabasa ko yan sa London galing London. Oo. Ano yun? Closet o exit na? Exiters sila, exiters. Hindi nila mapapanggap. Ang hirap magpanggap Oo. Sis Nikki, ouch. Di naman po ako nagpapanggap pa. Hindi po. Kasi ako sa akin, Brad, hindi ko kasi kaya yon. Ako yung wala naman ako yung closet. Ako nga hanga dyan Ako kasi, Brad, hindi ako pwedeng closet bili mo, nagsasalita si KDR. Ganun. Huwag kang iibig sa salapi. Nakikita ko na, imagine ko, nag-develop na siya ng KDR niya na 200 hektarya na nasa pangalan pa nila. Hindi ako pwedeng closet, Brad. Baka ako'y kusang lumabas oras ng pagkakatipon. Di lalo nakakahiya. Hindi ko kaya. Tapos nagganto na lang. Oo, mahirap yun. Opo. Mahirap yung closet. Mahirap. Oo, tapos may mga sinasabi pa, Brad, Brad na closet sa Nevada. Brad, may sinasabi pa si KDR na huwag tayo magsasalita ng mga nakaka-provoke, ng mga nakakaanong salita. Ano ginawa niya kay Brad Badong? Binalak niya kung ano sinabi niya. Tapos ngayon siya, ang mga sinasabi niya, Brad, taliwas sa kanyang mga gawa. Kaya hindi talaga ako sa kanya, hindi talaga ako pwede. Yan ang isipin mo Brad, kung tutuusin, kung talagang ako'y tiwalag o sumala o talagang si Brad Badong dapat sinisirkular yan Dapat sinisirkular. Tama po. Dapat po pinangalanan na po niya, opo. Brad, Hindi niya ako masisirkular. Anong ilalagay niya sa sirkular? Wala. Sinususpindi, tinitiwalag si kapatid na Badong dahil sa hindi malinis na pamumuhay. Anong hindi malinis na pamumuhay bilang Kristiyano? Patunayan nila. Brad, hindi kanya talaga isisirkular. Hindi nga mabanggit ang pangalan mo, isisirkular ka pa. Siyempre, magtataka yung mga bakit pag sinerch nila yung Junior Badong, diyan sila matatapos. Nako. Oo, naku. Kanina nga, yung kausap kong mga kapatid, sabi ko, kilala niyo ako, sabi kong ganyan, panatiko talaga ako, sabi kong ganyan. Oo nga po, nagulat po kami nung nag-expose ka, kasi number 1 ka pong matibay sa pananampalataya Kilala kasi ako ng mga kapatid, lalo na yung mga nadistinuhan ko, hindi lang naman sa Pampanga Mga may mga nadistinuhan akong lokal sa sa Metro Manila. Tsaka Brad, si Brad Monlaw nga, tsaka si Brad CJ, Oo. Yung ginawa ni Brad Monlaw, hindi ko kayang gawin yun. Ako, Brad, alam mo, Brad, tanungin mo ako, Brad, kung kaya kong gawin yung ginawa ni Brad Monlaw. Kaya mo bang gawin yung ginawa ni Brad Monlaw, Sis Nikki? Ay, hindi ko gagawin. Bakit naman? Gagawin mo, tapos sasukdo lang ganito, na paglabas mo, kung ano sasabihin sa iyo. Maigi pa nga, huwag mo nang gawin yun. Mabait nga lang yan si Brad Monlaw, talagang tunay na kapatid dyan. Sabi ko nga, Brad, wag na ako tingnan mo kung ako'y masama sa inyo. Ito, yung mga kasama kong exeter ang tingnan yung ginawa. Itong ginawa ni Brad Monlaw, hindi mawawala ang ganti sa kanya. Bakit? Sabi ng Panginoong Jesucristo, halika kayo mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda sa inyo buhat pa ng una, sapagkat ako'y nagutom, inyo akong pinakain. Ako'y nauhaw, inyo akong pinainom. Ako'y naging bilanggo, inyo akong dinalaw. Ako'y naging taga-ibang lupa at inyo akong pinatuloy. Ako'y naging hubad at inyo akong dinamtan. Itong kay Brad Monlaw, Sis Nikki, brother na closet sa Nevada. Itong kay Brad Monlaw, sapagkat ako'y nangailangan ng kidney, binigyan po ako ng kidney mo. Nga, Opo. wala na nga, Brad, sa issue Wag na kayong maghanap, wala na nga yan sa Kaya ikaw, Resty Reyes, inatake ka na. Hindi ko alam kung totoong inatake ka na sa puso. Kung inatake ka nga sa puso, magsisi ka na, Resty Reyes. Habang may pagkataon pa, tandaan mo, Resty Reyes, ang sabi sa panaghoy, ang awa ng Panginoon bago tuwing umaga. Binibigyan ka pa ng Diyos taon, Resty Reyes, magbago. Na baguhin mo yung statement mo na ginawa kay Brad Monlaw. Ngayon, pagka pinagmatigasan mo yan, maiimpyerno ka, Resty Reyes. Kung gaano ka kaitim ngayon, 1,000 times ang itim mo sa impyerno. Ayan mo na, Brad. Brad, Brad Badong, baka mamaya ay nagpapagaling pa. Pagaling ka muna, Brad Resty, at pagkatapos naman na kayong bakbakan uli. Oo.
Opo. Pagaling muna siya, Brad JR. Oo. Si Sneaky, ako naman po tanungin nyo kung kaya ko po yung ginawa ni Brad Ay, Juan, si Sneaky. Sige, Ikaw naman, brother na closet sa Nevada. Ay, hindi ko po kaya yun. Honestly po, hindi ko po kaya yun, mga kapatid. Brad JR, si Sneaky. Mag-donate nga po ng dugo, di ko kaya dahil takot ako sa needle. Na-try ko po yan minsan, nasa Pilipinas pa po noon, sa mass bloodletting po. Na-pass out po ako si Sneaky, Brad JR. Yung pag-donate pa kaya ng kidney. Karamihan ng mga lalaki takot sa karayom. Pero alam mo brother, mas nakakatakot yung karayom ng injection kaysa sa karayom ng pag-donate ng dugo. Nakakatakot lang siya kasi malaki. Pero hindi siya masakit. Huwag niyo na pag-usapan yan. Nakakatakot ngayon yung Antikristo, nagdagala. Nasa state vault po siya sa Vancouver ngayon, si Sneaky. Yun nakatakutan ko, yung mga naggagalan ganun. Oo, grabe ito. Oo, grabe Talagang wala na talaga ako masabi dito sa ating mga ngaral ko, no? Talagang hindi mangangaral si Sneaky, mali ka doon. Kokorek kita ulit. Hindi natin siya mangangaral. Ang mangangaral natin si Kristo. Baka tayo pa Brad, baka tayo pa mangaral sa kanya eh. Oo. Mangangalakal Tayo po nga ang siya, nangangaral mangangalakal. ngayon eh. Yung dapat sana obligasyon niya, tayo ang gumagawa. Kaya tingnan ninyo mga kapatid. Naglalayasan yung mga kapatid eh. Bakit? Wala silang makain doon sa kulungan ni Daniel Rason. Yung mga tupa, hindi sila makakain doon eh. Wala silang magagawa at yung ating taga-akay mangangalakal. Mangangalakal, Brad Badong. Mangangalakal po ng dollars. Opo. Eto, teka, wait lang. Magbabasahin lang po ako. Ay si Tom Gabriel Cuando, paano naman masasabi mga nag-blood mass leading tapos malalaman nila exiter? Ay, eto, may kwento pa ako sa inyo, Brad Badong. Eto, bagong news update. Alam mo yung ay pwede naman daw tong i-announce na eh. Ay pwede na, bahala sila eh. Basta pwede na, yun ang Alam mo Brad, yung paborito kong kanta, yung Tapat na Mangangaral. Oo. Yung Tapat na Alam niyo ba ako? Dati ang buhay ay walang saysay. Brad. Niya lamang patutunguhan. Yun yung Tapat na Mangangaral eh. Brad, makinig kayo sa akin. Oo. Hindi may order na si KDR na hindi na patutugtugin yan. Bakit daw? Nasa akin ang kopya, Brad. Exit na ang nag-compose niyan at saka nag-arranger. Naku! Biruin mo, pati mga composer at arranger, nag-exit na. At saka, Brad, hindi. Meron pa sa ano ba yun, yung Story of My Fate. Tatanggalin na yung mga doon. Tatanggalin na yung mga nag-exit na rin. Yung mga... Oo. Yung po, si Sneaky, yung kumanta ng Sayo Ama, yung kanta na yon, kumanta po ng Sis Rose, yung taga Baguio po yata. Hindi na po pinapakanta ngayon yon. Yung natanggap ko rin po yung listahan na yon. Opo. Marami pong mga kapatid na nag-ano doon eh. Talagang pag kinakanta po yun, yung mga kapatid na talagang sumasampalataya sa puso nila, marami pong umiyak sa kanta na yon. Tapos ngayon papatanggal po. Alam mo yun ang gusto ko, brad. Tingnan mo itong mga kapatid, si Sneaky, brother na closet sa Nevada. Tingnan mo itong si Daniel Rason. Ang bobo niya, walang espiritu. Kung itong kung talagang tutugay-gayan natin, susundin natin itong ginagawa ni Daniel Rason, di sana yung sulat ni Solomon, ni Haring Solomon, pinatanggal na sa Biblia. Oo nga, kaya bakit? nga. Napahamak nahiwalay sa Diyos si Haring Solomon eh. Oo. Pero bakit nababasa pa rin natin yung kanyang mga sulat? Brad, kasi sumobra tong si KDR, sumobra. Isipin mo kapatid, binablock niya, sumobra. May tawag na dyan, parang paranoid na eh. Hindi mo na maintindihan kung ano eh. Paranoid talaga siya si Sneaky. Bakit? Unang-una, hindi niya mabanggit yung pangalan ni si Sneaky. Hindi niya mabanggit yung pangalan ko. Hindi niya mabanggit yung pangalan ni Brad CJ. Hindi niya mabanggit yung pangalan ni Kuya Adel. Hindi niya mabanggit yung pangalan ng mga nasa Broccoli TV. Bakit? Kasi takot siya. Tapos Brad, yung mga may list, Brad, na kapatid sa Nevada, Brad, alam mo yung listahan ng kanta? Ay mga nag-exit na pala yun eh. Yung mga nag-arranger nun, mga nag-compose, tinanggal na rin niya. Sa gano'n siya katindi. Ayan, mga kapatid, nananawagan kami sa buong mundo. Biruin mo, mga matitibay na kapatid dyan, mga matitinong kapatid dyan, talagang kung sa tupa ay masasabi mong tupa. Pero nasaan na ngayon, naglalabasan. Nako, kayo, mag-isip-isip kayo diyan, kung diwaan nyo kung anong nangyayari diyan. Bili mo para, sa bagay Brad, hindi naman bagay sa kanya yung tapat na mangangaral. Huwag na nga niya patugtugin yun. Correct, hindi naman siya tapat. Hindi naman bagay. Siguro magaling ang nag-compose nun at saka nag-arrange. May espiritu yun. Bili mo siya ang tapat na mangangaral. Napapansin niya kay KDR, hindi tapat na mangangaral. Kaya siya exit na rin. Si Sneaky, andito na yung boss ko. Babay na. Ay, sige. Sige po mga kapatid. Bye-bye po. Ingatan po na ba? Salamat po sa Diyos. Sige po, magdadaw na rin po ako. Sige po. Mga kapatid, paalam na po. Saan man po kayo, paalam na po. Magandang gabi po. Salamat po sa Diyos sa mga pagkakataong muli po
Salamat po sa Diyos. Paalam po mga kapatid. Bye.